Marcos, tol! Tulungan mo ako! Malakas na tawag ni Jomar habang nagmamadaling lumapit sa tambayan nila. Halatang may iniindang sakit sa katawan at may mga sugat sa muka. Dahan-dahang bumaling si Marcos mula sa kanyang pagkakaupo sa kahoy na bangko sa gilid ng kalsada. May hawak itong bote ng serbesa at walang kaabog-abog nang humisi kay Jomar. Ano na naman ang nangyari sa iyo, Jomar? Tanong ni Marcos, tila walang pakialam sa itsura ng kaibigan. May nang agrabyado sa akin, Marcos. Sina Boyet at mga kasama niya. Hindi na ako makakauwi na maayos. Baka balikan pa nila ako. Pagsamo ni Jomar habang hawak-hawak ang namamagang pisngi. Tumingin si Marcos sa paligid. Tinitimbang ang sitwasyon. Matangkad at maskulado si Marcos at ng bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at yabang. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang gangster. Isang tambay na walang ibang ginawa kundi magpakalat ng takot at maghari-harian. Walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Pero mula na dumating siya sa kanilang lugar, nagbago ang lahat. Siya ang nagtakda ng mga patakaran at sino mang sumuway ay siguradong malalagot. Mabagal na tumayo si Marcos, ibinaba ang bote ng serbesa at humakbang palapit kay Jomar. Tara na tol, ituturo mo sa akin kung nasaan ang mga iyon. Malamig na sabi ni Marcos. Mayroong kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tila natutuwa sa nalalapit na gulo. Habang naglalakad sila sa makipot na eskinita, marami ang nag-iiwasan ng tingin kay Marcos. Kilala siya bilang isang walang awa, isang tao na walang ibang inalala kundi ang sarili niyang kapakanan. Kahit mga pulis ay tila walang magawa upang siya'y mapatahan. Hindi kalayuan, narating nila ang isang bakanting lote kung saan tumatambay sina Boyet at ang kanyang mga tauhan. Agad silang napansin ng grupo at nagsimulang magtawanan. Uy, nandito na si Jomar, kasama ang kanyang amo. Sigaw ni Boyet habang naglalakad papalapit. Ano Marcos, tutulungan mo na naman ba ang alaga mo? Ngunit bago pa makapagsalita si Boyet, mabilis na kumilos si Marcos. Isang suntok ang binitawan niya na tumama sa panga ni Boyet, dahilan upang ito'y mapatumba. Nagsimula ang isang gulo na puno ng sigawan at suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, si Marcos ay nanatiling kalmado at determinado. Alam niyang ito ang kanyang mundo, ang lugar kung saan siya ang batas. Sa bawat hakbang at galaw niya, kitang-kita ang kanyang pagiging dominante at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ganito ang buhay sa kanilang lugar mula na dumating si Marcos. Wala nang takot ang siyang nangingibabaw, kundi ang kagustuhang maging hari sa mundong puno ng kaguluhan at kalupitan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang pagkakakilala bilang isang tao na hindi kayang tibagin ng kahit na sino. Habang nagaganap ang kaguluhan sa tambayan ni Marcos, sa kabilang bahagi ng syudad ay tahimik na naglalakad si Leia papunta sa kanyang trabaho. Sa isang maliit na opisina ng bangko, abala si Leia sa kanyang araw-araw na gawain. Mahilig siya sa tahimik na buhay at palagi inuuna ang kanyang pamilya. Lumaki si Leia sa isang masayang tahanan, kung saan tinuruan siya pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya. Nagtatrabaho siya bilang isang teller sa bangko. Palaging maayos ang kanyang uniforme at lagi siyang mingiti sa kanyang mga labi. Hindi siya sanay sa gulo at hanggat maaari, iniiwasan niya ang mga sitwasyon na may kaguluhan. Kabaliktaran si Leia ng mga tulad ni Marcos. Malumanay at puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinaharap. Bago pumasok sa bangko, dumaan muna si Leia sa kanilang bahay upang magpaalam sa kanyang ina na si Aling Teresa. Inay, aalis na po ako. Babalik ako bago maghapunan. Sabi ni Leia habang hinahalikan sa pisngi ang kanyang ina. Mag-ingat ka anak, huwag kalimutang kumain ng maayos. Paalala ni Aling Teresa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Habang naglalakad si Leia, hindi niya maiwasang pangiti sa bawat batang makikita niyang naglalaro sa kalsada. Mahilig siya mag-obserba ng mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Nakikita niya ang kagandahan sa mga maliliit na bagay, tulad ng mga bulaklak na nakatanim sa gilid ng bangketa o ang mga alagang aso na tumatakbo kasama ng kanilang mga amo. Pagdating niya sa bangko, bumati siya sa kanyang mga kasamahan. Magandang umaga! Bati niya habang inaayos ang kanyang mesa. Agad siyang nagsimula sa kanyang mga gawain. Nagbibilang ng pera, nagpaprocess ng mga transaksyon at tinutulungan ng mga kliyente ng bangko.
Mahusay si Leia sa kanyang trabaho at madalas siyang purihin ng kanyang mga kliyente dahil sa kanyang pagiging mabait at masipag. Sa kabila ng pagiging abala, si Leia ay palagi may oras para sa kanyang pamilya. Hindi mawawala sa kanya ang pag-uusap nila ng kanyang mga kapatid at ang pag-aasikaso sa kanilang mga pangangailangan. Siya ang sandigan ng kanyang pamilya at ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang tahanan. Habang si Leia ay abala sa kanyang araw, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng syudad, si Marcus ay muling naghasik ng kaguluhan. Magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Si Leia sa tahimik at payapang pamumuhay. Samantalang si Marcus ay nasa magulong mundo ng karahasan at takot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, magtatagpo ang kanilang mga landas at magbabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, si Leia ay laging masaya sa paglabas ng bangko dahil alam niyang naroon si Jacob, ang kanyang mapagmahal na kasintahan na naghihintay sa kanya. Si Jacob ay laging nasa labas ng bangko, nakasandal sa kanyang motor, may daladalang bulaklak o kaya ay simpleng ngiti lamang, sapat na upang mawala ang pagod ni Leia. "Leia, mahal, kamusta ang araw mo?" Bato ni Jacob habang iniaabot ang isang maliit na palumpon ng bulaklak. "Jacob, salamat naman. Ang ganda ng mga bulaklak. Heto, medyo nakakapagod pero ayos lang. Kamusta ka naman?" Tugon ni Leia habang inaamoy ang mga bulaklak at humahalik sa pisngi ni Jacob. "Okay naman ako, mahal. Nagluto ako ng paborito mong adobo para sa hapunan natin mamaya. Tara na, sabay na tayong umuwi." Sabi ni Jacob habang inaakay si Leia patungo sa kanyang motor. Habang bumabagtas sila sa kalsada pa uwi, nakasandal si Leia sa likod ni Jacob. Nakakapit sa kanyang baywang. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa tuwing kasama si Jacob, na palagi nakikinig sa kanya at nagpapalakas ng kanyang loob. Sa tuwing magkukwento si Leia ng mga problema sa trabaho o mga pangarap niya sa buhay, tahimik na nakikinig si Jacob, nagbibigay ng payo at pag-unawa. "Mahal, may nangyari ba kanina na gusto mong ikwento?" Tanong ni Jacob habang sila ay nagmamaneho. "Wala naman masyado. Medyo marami lang talaga akong trabaho sa bangko. Pero alam mo, sa tuwing nakikita kita, parang nawawala lahat ng pagod ko." Sagot ni Leia, sabay ngiti sa kanyang kasintahan. "Mabuti naman kung ganun. Basta lagi ka mag-iingat, lalo na sa mga oras na pauwi ka. Alam mo naman na medyo magulo na rin ang paligid minsan." Paalala ni Jacob habang sila ay papalapit na sa bahay ni Leia. Sa pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Aling Teresa. "Jacob, kamusta? Halika't maghapunan muna kayo bago ka umuwi." Anyaya ni Aling Teresa. "Opo, inay. Naghanda po ako ng adobo para kay Leia." Sabi ni Jacob na ikinatuwa ng ina ni Leia. Habang magkasamang naghahapunan, masaya ang kwentuhan at tawanan sa mesa. Si Jacob ang tipo ng kasintahan na laging handang makinig at umalalay kay Leia. At dahil dito, labis ang pagmamahal ni Leia sa kanya. Para kay Leia, si Jacob ang kanyang sandigan, ang kanyang katuwang sa buhay na palaging handang umintindi at magbigay ng lakas ng loob. Ngunit nagbago ang lahat sa buhay ni Leia noong isang gabing hindi niya inaasahan. Matapos ang isang abalang araw sa bangko, naisipan niyang sundan si Jacob sa isang bar kung saan ito madalas pumunta kasama ang kanyang mga kaibigan. Gusto sana ni Leia na sorpresahin si Jacob at magpalipas ng oras kasama siya. Pagpasok ni Leia sa loob ng bar, agad niyang naramdaman ang kakaibang kaba. Maraming tao at halos hindi niya makita si Jacob sa dami ng mga nagiinuman at nagsasayaw. Nagpatuloy siya sa paghahanap at sa dulo ng bar, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Si Jacob, masayang kausap at yakap-yakap ang isang babae. Halata sa kilos at tinginan ng dalawa ang pagkakalapit nila na para bang walang ibang tao sa paligid. Nanlumo si Leia, hindi niya alam kung anong gagawin o sasabihin. Ang sakit at pagkabigla ay halatang halata sa kanyang muka. Lumapit siya sa kanila, nanginginig ang mga kamay at puno ng luha ang mga mata. "Jacob." Tawag niya, mahina ang ngunit puno ng emosyon. Agad na bumitiw si Jacob sa babae at napalingon kay Leia. Kita sa kanyang muka ang gulat at pag-aalala. "Leia, hindi ito." Ngunit bago pa siya makapagtapos, umiling na si Leia. "Huwag ka na magpaliwanag, Jacob. Kita ko na ang lahat." Tumalikod si Leia. Mabilis na lumabas ng bar. Hindi alintana ang mga matang sumusunod sa kanya. Pagkarating niya sa labas,
hindi na niya napigilang humagulgol. Sa mga sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Leia. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang taong inaasahan niya magiging sandigan niya sa lahat ng oras, ay siya pang nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Hindi nagtagal at naramdaman niya ang mga hakbang ni Jacob na papalapit. Leia, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hayaan mong ipaliwanag ko. Pagsusumamo ni Jacob, hawak-hawak ang braso ni Leia. Binitawan ni Leia ang kamay ni Jacob. Pilit na pinipigilang bumalik ang mga luha. Jacob, tama na. Hindi ko alam kung paano mo nagkawang lokohin ako. Akala ko ba mahal mo ako? Ito'y isang malaking pagkakamali, Leia. Patawad. Muling pagmamakaawa ni Jacob. Ngunit ramdam ni Leia na may bahid ng kasinungalingan sa kanyang mga salita. Nagsimulang maglakad si Leia palayo, hindi lumilingon. Hindi na tayo pwede, Jacob. Ayoko na. Saka siya tumakbo, nais makalayo sa lugar kung saan nabasag ang kanyang puso. Pag-uwi ni Leia, agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto at doon muling humagulgol. Niyakap siya ng kanyang ina. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Anak, nandito kami para sa'yo. Huwag kang mag-alala, lilipas din ang sakit na yan. Bulong ni Aling Teresa habang hinahaplos ang likod ni Leia. Sa mga sumunod na araw, pilit na bumangon si Leia mula sa sakit. Naging mas mahirap ang bawat araw. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unti siyang bumabalik sa kanyang dating sigla. Naisip niya na sa kabila ng lahat, hindi dapat magwakas ang kanyang mga pangarap dahil lamang sa pagkakamali ng isang tao. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya muling magiging pareho. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Marcos ay patuloy sa kanyang magulong buhay. Sa kabila ng pagiging isang notorious na gangster, hindi maikakaila ang kanyang karisma at kagwapuhan. Matangkad siya, matipuno, at may mga matang tila ba laging nag-aapoy. Hindi nakapagtataka na maraming babae ang nahuhulog sa kanyang mga bitag. Tuwing gabi, makikita si Marcos sa iba't ibang bar at club. Palaging kasama ang mga magagandang babae. Laging may ngiti sa kanyang mga labi at tila ba walang problema sa buhay. Ang kanyang mayabang na postura ay laging nariyan at ang kanyang presensya ay palaging napapansin ng mga tao sa paligid. Isa sa mga paboritong tambayan ni Marcos ay ang isang high-end na nightclub sa downtown. Dito niya nakikilala ang mga babaeng madalas niyang pormahan at lokohin. Madalas siyang makita sa VIP section, kasama ang mga babaeng nakaakit sa kanyang estilo at anyo. Tila ba isang laro para kay Marcos ang lahat. Ang makuha ang kanilang tiwala at pagkatapos ay bigla na lamang mawawala kapag nagsawa na siya. Sa gabing iyon, habang nagiinuman kasama ang kanyang mga kaibigan, napansin ni Marcos ang isang babae na nakaupo mag-isa sa bar. Maganda ito, may mahabang buhok at may suot na eleganteng damit. Agad siyang lumapit at ngumiti. Hi, ako nga pala si Marcos. Bati niya habang nagpapakilala. Ngumiti ang babae at tinanggap ang kanyang kamay. Hello Marcos, ako si Karen. Sagot nito na may malambing na tinig. Agad na nagkapalagay ng loob ang dalawa at hindi nagtagal ay magkasama na silang sumasayaw at nagiinuman. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong nahuhulog ang loob ni Karen kay Marcos. Wala siyang kaalam-alam na para kay Marcos, ito ay isang laro lamang. Si Marcos naman ay nag-e-enjoy sa atensyon at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng mga babae. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya seryoso sa kanila. Sa mga gabing puno ng alak at musika, si Marcos ay tila hari sa kanyang sariling mundo. Hindi siya nagpapatalo at hindi siya nagpapadala sa kahit na anong emosyon. Ang kanyang buhay ay puno ng kasiyahan. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman din niyang may kulang. Isang bagay na hindi niya maamin sa kanyang sarili. Sa tuwing siya ay nag-iisa, dumadaloy sa kanyang isipan ang mga katanungan kung hanggang kailan magtatagal ang ganitong klaseng pamumuhay at kung ano ang maghihintay sa kanya sa hinaharap. Habang si Marcos ay nalulunod sa kasiyahan at ilusyon ng kanyang magulong buhay, ang kanilang mga landas ni Leia ay patuloy nagiging magkaibang mundo. Ngunit sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, unti-unti silang patungo sa isang hindi inaasahang pagkikita. Isang tagpo na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Isang gabi, matapos isang mahabang araw sa trabaho, si Leia ay naglakad pa uwi tulad ng kanyang nakasanayan. Pagod man, masaya siya na matatapos na ang araw. Ngunit sa kanyang paglalakad,
napansin niya may sumusunod sa kanya. Si Jacob. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso, puno ng kaba at takot. Leia, sandali lang! Pakinggan mo muna ako! Sigaw ni Jacob habang papalapit kay Leia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit hindi tumigil si Leia. Sa halip, binilisan niya ang kanyang paglalakad, hanggang sa nagsimula na siyang tumakbo. Jacob, tama na! Ayoko na! Huwag mo na akong sundan! Sigaw niya pabalik. Halos naiiyak na. Sa kanyang pagtakbo, napunta siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Wala lang masyadong tao sa paligid, at ang mga ilaw ng mga poste ay hindi sapat upang palinawin ang kanyang daraanan. Napasok niya ang isang lugar na kilala bilang pugad ng mga kriminal. Ngunit sa kanyang takot at pagkataranta, hindi niya ito napansin. Habang tumatakbo si Leia, napansin niya may mga anino na sumusunod sa kanya. Mga lalaking may masamang intensyon na nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa kanyang takot, napatigil siya. Hindi alam kung saan tutungo. Pinaligiran siya ng mga kriminal at si Jacob naman ay hindi na rin niya makita. Hoy miss, saan ka pupunta? Sabi ng isa sa mga lalaki. Lumalapit kay Leia na may panlikhang ngiti sa muka. Napaatras si Leia, halos matumba sa kanyang pagkatakot. Huwag po, pakiusap. Nanginginig niyang sabi, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago pa makalapit ang mga lalaki, isang malakas na tinig ang narinig ni Leia. Tigilan niyo yan! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Lumitaw mula sa dilim si Marcus. Ang kanyang presensya ay tila ba nagdala ng kakaibang lakas ng loob kay Leia. Hindi niya kilala si Marcus, ngunit ang kanyang otoridad at tapang ay agad niyang naramdaman. Anong pakialam mo dito ha? Tanong ng isa sa mga kriminal, ngunit halata sa kanyang boses ang takot. Huwag niyo akong susubukan. Malamig na sabi ni Marcus, humakbang palapit at handang ipagtanggol si Leia. Mabilis na nagkatinginan ng mga kriminal at nagpa siya na umalis na lamang. Alam nilang si Marcus ay hindi basta-basta at ang pakikipag-away sa kanya ay siguradong ikapapahamak nila. Isa-isa silang nag-atrasan at tuluyang nawala sa dilim. Nilapitan ni Marcus si Leia na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin sa takot. Okay ka lang? Tanong niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Tumango si Leia, ngunit hindi pa rin makapagsalita dahil sa kanyang kaba. Salamat. Wala yun. Dapat kasi mag-ingat ka sa ganitong lugar. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Marcus, habang inaakay siya papalayo sa madilim na kalsada. Nagtatago ako kay Jacob, ex ko. Sinundan niya ako. Sagot ni Leia, nagsisimulang huminahon. Napabuntong hininga si Marcus. Kung ganon, mas mabuti pang ihatid na kita pa uwi. Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Habang magkasama naglalakad pa uwi, hindi maiwasan ni Leia na pagmasdan ang kanyang tagapagligtas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kakaibang koneksyon sa taong ito, na sa kabila ng kanyang magulong buhay, ay tila ba mayroong malalim na kabutihan sa kanyang puso. Pagdating nila sa bahay ni Leia, huminto sila sa tapat ng gate. Nakaramdam ng malaking pasasalamat si Leia sa pagligtas ni Marcus sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klase ng seguridad mula sa isang taong halos hindi niya kilala. Salamat talaga, Marcus, sabi ni Leia habang nakatitig sa mga mata ni Marcus. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ngumiti si Marcus, isang ngiti na bihirang makita ng iba, at nagkibit balikat. Wala yun, basta mag-ingat ka na lang palagi. Huwag kang magpapakita sa ganitong oras sa mga ganitong lugar. Tumango si Leia. Oo, tama ka. Salamat ulit. Bago siya tumalikod papasok sa kanilang bahay, nagsalita muli si Marcus. Leia, pwede ko bang mahingi ang number mo? Para lang masiguro kung naligtas ka. At gusto rin kitang makilala pa. Nahihiyang lintanya ni Marcus. Nagulat si Leia sa hiling ni Marcus, ngunit nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Tila ba ang lalaking ito, na kilala bilang isang matapang at walang awang gangster, ay may taglay ding kabutihan at pag-aalala. Okay, sabi ni Leia. Kinuha ang kanyang telepono at ibinigay ang kanyang numero kay Marcus. Sige, ito na ang number ko. Ngumiti si Marcus habang tinatanggap ang numero ni Leia. Salamat, Leia. Ingat ka palagi ha. Tumango si Leia at pumasok na sa kanilang bahay. Habang papasok, hindi niya
niya mapigil ang isipin si Marcos. Sino ba talaga siya? Bakit niya siya niligtas? Sa kabila ng kanyang takot at kaba, may bahagi sa kanyang puso na nagpapasalamat sa pagpapakilala sa kanya. Sa kabilang banda, habang naglalakad pa uwi si Marcos, hindi niya maiwasang isipin si Leia. Ang kanyang inosenteng muka, ang kanyang tapang na humarap sa panganib, lahat ng ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Alam niyang iba si Leia sa mga babaeng nakilala niya. Mayroong kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa niya nararanasan sa iba. Habang papalayo si Marcos sa lugar na iyon, naramdaman niya nagsisimula na siyang magbago. Sa unang pagkakataon, may nagising sa kanyang damdamin na matagal nang natutulog. Isang pagnanais na maging mas mabuti, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa taong nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Sa sumunod na araw, si Marcos ay hindi mapakali. Palaging sumasagi sa kanyang isipan si Leia. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ngunit hindi niya maiwasang abangan ang pag-uwi ni Leia mula sa trabaho. Gusto niya masigurong ligtas ito at makilala pa siya ng higit. Dumating ng gabi at nagtungo si Marcos, malapit sa bangko kung saan nagtatrabaho si Leia. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong na pantalon. Ngunit hindi pa rin matanggal ang kanyang matikas na tindig at otoridad sa paligid. Habang nag-aabang, nakita niya lumabas si Leia mula sa bangko. Agad siya lumapit at tinawag ang pangalan nito. Leia! Bati ni Marcos na may kasamang ngiti. Nagulat si Leia sa paglitaw ni Marcos, ngunit agad din siyang napangiti. Marcos, anong ginagawa mo dito? Naalala ko lang yung nangyari kagabi. Gusto ko lang masigurong ligtas ka pa uwi. Sabi ni Marcos habang tumatango. Napatitig si Leia sa kanya. Ramdam ang sinseridad sa mga mata ni Marcos. Salamat Marcos, pero ayoko naman maging abala sa'yo. Walang abala Leia, gusto ko lang masigurado na walang mangyayaring masama sa'yo. Sabi ni Marcos na may malambing na tono. Naglakad silang magkasabay pa uwi. Habang naglalakad, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Ikinuwento ni Leia ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho sa bangko at ang mga pangarap niya sa buhay. Si Marcos naman ay nagbahagi ng ilang parte ng kanyang buhay. Ngunit iniwasang ikwento ang kanyang pagiging gangster. Alam mo Leia, bihira ako makatagpo ng taong tulad mo. Yung may malasakit sa pamilya at sa trabaho. Sabi ni Marcos, habang papalapit na sila sa bahay ni Leia. Salamat Marcos, pero alam ko rin na may mabuti kang puso. Kahit sa una, hindi mo lang ipinapakita. Sagot ni Leia na may ngiti. Huminto sila sa harap ng bahay ni Leia. Salamat ulit Marcos. Sana hindi ka magsawa sa kakabantay sa akin. Biro ni Leia. Hindi ako magsasawa Leia, basta ikaw. Sagot ni Marcos habang hinahaplos ang kanyang batok. Nakangiti si Leia habang pumapasok sa kanilang gate. Mag-ingat ka Marcos. Salamat ulit. Habang naglalakad pa uwi si Marcos, mas lalong lumalalim ang kanyang paghanga kay Leia. Alam niya hindi basta-basta ang nararamdaman niya. Hindi lang ito simpleng atraksyon. Si Leia ang nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa buhay. Isang bagay na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Sa mga sumunod na araw, laging inaabangan ni Marcos si Leia tuwing magtatapos ang kanyang trabaho. Nagiging mas malapit sila sa isa't isa at unti-unting natutunan ni Marcos na hindi lahat ng bagay ay kailangan idaan sa dahas. Sa kabila ng kanyang magulong buhay, si Leia ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na may mas magandang bukas na naghihintay para sa kanya. Habang lumilipas sa mga araw, lalong naging malapit sina Leia at Marcos sa isa't isa. Araw-araw, palagi inaabangan ni Marcos si Leia pagkatapos ng trabaho para ihatid pa uwi. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mas makilala ang isa't isa. At sa bawat kwentuhan at tawanan, unti-unting nabuo ang isang malalim ng pagkakaibigan na may kasamang pag-asa ng isang mas magandang bukas. Isang hapon, habang naglalakad sila pa uwi, muling lumitaw si Jacob. Nakita siya ni Leia mula sa malayo at agad niyang naramdaman ang pagdududa at kaba. Lumapit si Jacob sa kanila, hawak-hawak ang mga rosas at may bakas na pagsisisi sa kanyang muka. Leia, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Jacob, puno ng pag-aalala ang boses. Napatigil si Leia, ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Marcos sa harap niya. Ang kanyang tinig ay handang protektahan si Leia anumang oras. Ano bang kailangan mo kay Leia? Malamig na tanong ni Marcos.
na may halong pagkasuklam sa kanyang mga mata. Napaatras si Jacob, halatang takot sa pasensya ni Marcus. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad, Leia. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon. Pagsusumamo ni Jacob, pilit na iniiwasan ang mga tingin ni Marcus. Tumayo si Leia sa likod ni Marcus, nakaramdam ng lakas ng loob dahil sa kanyang presensya. Jacob, ilang beses ko nang sinabi na ayoko na. Ayoko nang bumalik sa dati. Sana maintindihan mo na yun. Matapang na sabi ni Leia, ngunit may bahid na lungkot sa kanyang boses. Leia, please. Muling pagsusumamo ni Jacob, ngunit hindi na nagpatumpik-tumpik si Marcus. Umalis ka na, Jacob. Sinabi na ni Leia ang desisyon niya. Kung talagang mahal mo siya, respetuhin mo na lang yun. Madiing sabi ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Napatingin si Jacob kay Marcus. Alam niya hindi siya mananalo sa labanang ito. Sige, Leia. Patawad. Sana maging masaya ka. Sabi ni Jacob bago tuluyang umalis. Bit-bit ang mga rosas na hindi na ibigay kay Leia. Huminga ng malalim si Leia. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinig sa dibdib. Salamat, Marcus. Mahina niyang sabi, puno ng pasasalamat. Ngumiti si Marcus, isang ngiti na puno ng kasiguraduhan at pagmamalasakit. Walang anuman, Leia. Basta ako, laging nandito para sa'yo. Nagsimula silang maglakad muli, at sa bawat hakbang, lalong tumitibay ang kanilang koneksyon. Alam ni Leia na sa kabila ng magulong buhay ni Marcus, naroon ang isang tao na handang ipaglaban at protektahan siya. Sa paglipas ng mga araw, lalo naging malalim ang relasyon ni Leia at Marcus. Sa bawat pagkakataon na sila ay magkasama, mas lalo lang nakikilala ang isa't isa. Si Leia, sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa buhay, ay lagi nagbabahagi ng kanyang mga kwento kay Marcus. Isang gabi, habang sila'y naglalakad pa uwi, napagdesisyonan ni Leia na ibahagi ang isang masakit na bahagi ng kanyang buhay. Alam mo, Marcus, may isang dahilan kung bakit kami pumunta ng Maynila. Panimulaan ni Leia. Ang kanyang boses ay may halong lungkot. May kapatid akong lalaki, si Angelo. Mabait siya at mapagmahal sa pamilya. Pero isang araw, pinatay siya sa probinsya namin. Hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung sino ang pumatay sa kanya. Kaya kami lumipat dito sa Maynila para makalimot kahit papaano at magsimula ng panibagong buhay. Natigilan si Marcus. Ramdam niya ang bigat ng damdamin ni Leia. Sino ang pumatay sa kapatid mo? Tanong ni Marcus, ngunit may halong pag-aalinlangan. Hindi namin alam, Marcus. Wala kami sapat na ebidensya. At kahit gaano man namin kagustuhang malaman, parang laging may pumipigil. Para bang may malaking sikreto sa likod ng lahat ng ito. Sagot ni Leia, tila nagbabalik tanaw sa masakit na alaala. Nakita ni Leia ang pagbabago sa ekspresyon ni Marcus. Ang dati na palaging mayabang at malakas na persona ni Marcus ay biglang naging seryoso at malalim ang iniisip. Hindi nagsalita si Marcus, ngunit halata sa kanyang mga mata ang bigat ng kanyang iniisip. Marcus, okay ka lang ba? Tanong ni Leia, nag-aalala sa kanyang kaibigan. Tumango si Marcus, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Alam ni Leia na may iniisip ito, ngunit tila ba mayroong malaking pader na hindi nito kayang ibahagi sa kanya. Habang naglalakad sila pa uwi, si Marcus ay nanatiling tahimik. Naglaro sa kanyang isipan ng mga alaala sa kanyang nakaraan. Mga bagay na pilit niya kinalimutan at ibinaon sa limot. Si Angelo, ang pangalan ay tila nagbalik ng mga imahe sa kanyang isipan. Mga imahe na puno ng kadiliman at sakit. Nang makarating na sila sa bahay ni Leia, huminga ng malalim si Marcus at tumingin kay Leia. Leia, may mga bagay na hindi ko pa kayang ikwento ngayon. Pero pangako, nandito ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Ngumiti si Leia, bagaman nag-aalala pa rin. Salamat, Marcus. Alam ko may mabigat kang pinagdadaanan. Pero kung kailanman handa ka na magbahagi, nandito lang ako. Sa pagpasok ni Leia sa kanilang bahay, si Marcus ay nanatiling nakatayo sa labas. Tahimik na nag-iisip. Sa kanyang puso, alam niya ang pagkakakilala kay Leia ay nagdulot ng pagbabago sa kanya. Isang pagbabago na nagbukas ng mga sugat na nakaraan. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na naging magkarelasyon sina Leia at Marcus. Ang kanilang relasyon ay puno ng saya, pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa.
Napalapit na rin si Leia sa ilang kaibigan ni Marcus, lalo na sa pinsan nitong si Alyssa. Madalas silang magkasama sa pamamasyal at unti-unti naging malapit na magkaibigan sina Leia at Alyssa. Isang araw, habang nag-uusap sina Leia at Alyssa sa isang cafe, napag-usapan nila ang kanilang mga buhay sa probinsya. Alam mo Leia, masarap talaga mamuhay sa probinsya. Iba yung hangin, yung mga tao, at yung simpleng pamumuhay. Sabi ni Alyssa habang iniinom ang kanyang kape. Oo nga Alyssa, naalala ko tuloy ang buhay namin sa Masbate. Sabi ni Leia nang di sinasadya, nagbalik tanaw sa kanyang mga alaala. Biglang napatingin si Alyssa kay Leia, halatang nagulat sa narinig. Masbate? Doon din galing si Marcus, di ba? Tanong ni Alyssa, tila ba sinisikap alamin kung totoo ang kanyang narinig. Tapatigil si Leia, nagtataka at naguguluhan. Galing din si Marcus sa Masbate? Bakit hindi niya ito nabanggit sa akin? Bago pa man makasagot si Alyssa, biglang dumating si Marcus. Napansin nito ang seryosong usapan ng dalawa at agad na lumapit. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Marcus, halatang may konting kaba sa boses. Nagkatinginan sina Leia at Alyssa. Wala naman Marcus, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa probinsya. Sabi ni Leia, pilit nang humingiti upang itago ang kanyang pagtataka. Ngumiti si Marcus, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Sige, Leia, uwi na tayo. May kailangan pa akong asikasuhin. Sabi ni Marcus habang hinahawakan ang kamay ni Leia. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi maiwasan ni Leia na mag-isip tungkol sa natuklasan niya. Bakit hindi sinabi ni Marcus na pareho silang galing sa Masbate? Ano ang dahilan ng kanyang pananahimik tungkol dito? Pagdating nila sa bahay, napansin ni Marcus ang tahimik na si Leia. Leia, may problema ba? Tanong ni Marcus, halatang nag-aalala. Umiling si Leia, ngunit hindi mapigilan ang pag-aalala sa kanyang isipan. Marcus, bakit hindi mo sinabi sa akin na galing ka rin sa Masbate? Tanong ni Leia, diretso at puno ng katanungan. Napatigil si Marcus, tila ba nagulat sa tanong ni Leia. Leia, hindi ko akalaing mahalaga pa iyon. Matagal na akong umalis doon. Sagot ni Marcus, pilit na iniiwas sa mga mata kay Leia. Pero Marcus, gusto ko malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Muling tanong ni Leia, ngayon ay may halong lungkot at pagtataka. Huminga ng malalim si Marcus. Alam niya hindi na niya pwedeng itago ang katotohanan. Leia, may mga bagay sa nakaraan ko na hindi ko gustong maalala. Masakit ang mga alaala ko sa Masbate. Ayoko madamay ka sa mga bagay na iyon. Sagot ni Marcus, hawak-hawak ang kamay ni Leia. Naramdaman ni Leia ang bigat ng damdamin ni Marcus. Marcus, ano man ang nangyari sa nakaraan mo? Nandito ako para sa'yo. Gusto kong malaman ng lahat, kahit gaano pa kasakit. Gusto kong tulungan kang harapin ang mga ito. Sabi ni Leia, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Isang gabi, matapos ang isang abalang araw, si Marcus ay nagpunta sa isang bar kasama ang ilang kaibigan. Matagal na rin mula nang siya ay huling uminom, lalo na noong nakilala niya si Leia. Ngunit sa gabing iyon, tila ba gusto niya magpakalasing. Pilit na inaalis ang bigat ng kanyang mga iniisip. Unti-unti siyang uminom, hanggang sa nararamdaman niyang nahihilo na siya. Hindi nagtagal, tuluyan siyang nalasing. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Nang makita ni Alyssa ang kalagayan ni Marcus, agad siyang nag-alala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Leia. Leia, kailangan kita dito. Si Marcus nalasing siya at hindi na kayang umuwi mag-isa. Sabi ni Alyssa, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Agad na nagbihis si Leia at nagmadaling pumunta sa bar kung saan naroroon si Marcus. Pagdating niya doon, nakita niyang halos hindi na makatayo si Marcus. Lumapit siya kay Alyssa at tinulungan itong alalayan si Marcus. Marcus, mahal, nandito na ako, umuwi na tayo. Malambing na sabi ni Leia habang inaakay si Marcus palabas ng bar. Nagsimulang umiyak si Marcus, isang bagay na bihira niyang gawin. Leia, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Sabi ni Marcus, halatang lasing at emosyonal. Tahimik na pinakinggan ni Leia si Marcus habang tinutulungan siyang sumakay sa isang taxi. Nang makarating sila sa bahay, dahan-dahan niyang inalalayan si Marcus papasok sa kanilang kwarto. Inihiga niya ito sa kama at pinunasan ng pawis sa kanyang noo.
Marcus, magpahinga ka na. Bukas na natin pag-usapan ang lahat, sabi ni Leia habang inihimas ang buhok ni Marcus. Ngunit bago pa siya makatulog, muling nagsalita si Marcus. Leia, may kailangan kang malaman. Hindi ko kayang itago pa. Ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid mo. Sabi ni Marcus, pilit na ipinipikit ang kanyang mga mata. Napatigil si Leia, nagulat sa narinig. Marcus, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leia, halata ang gulat at pagkalito sa kanyang muka. Ngunit bago pa makasagot si Marcus, tuluyan na ito nakatulog dahil sa kalasingan. Naiwan si Leia na nag-iisip at nag-aalala. Hindi alam kung anong gagawin sa mga revelasyon na kanyang narinig. Sa gabing iyon, halos hindi nakatulog si Leia. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Marcus. Paano laging konektado si Marcus sa pagkamatay ng kanyang kapatid? Anong mga lihim ang kailangan niyang matuklasan? Kinabukasan, nagising si Marcus na may mabigat na pakiramdam at naninikip na dibdib. Agad niyang napansin si Leia na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya. Ramdam ni Marcus ang bigat ng mga salita na kailangan lumabas sa kanyang bibig. Ngunit alam niyang ito ang tamang oras para sabihin ang katotohanan. Leia, simula ni Marcus, pilit na pinapalakas ang loob. May kailangan kang malaman. Yung sinabi ko kagabi. Totoo yun. Nakatitig si Leia kay Marcus. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. Marcus, ano bang ibig mo sabihin? Ano ang totoo? Huminga ng malalim si Marcus. Pilit na binubuo ang mga salita. Ako ang pumatay sa kapatid mo, Leia. Ako ang may kasalanan sa pagkamatay ni Angelo. Napatigil si Leia, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Paano? Bakit? Mga tanong na sunod-sunod na lumabas sa kanyang bibig. Hindi maipinta ang emosyon sa kanyang muka. Ipinaliwanag ni Marcus ang lahat. Bumalik sa mga alaala ng masakit na nakaraan. Leia, nasa Masbate ako noon. Nakikilahok sa mga iligal na gawain. Si Angelo, aksidente siyang nasangkot sa isang gulo. Hindi ko alam na kapatid mo siya. Isa lang siyang inosenteng tao na napadpad sa maling lugar, sa maling oras. Nasa ilalim ako ng impluwensya ng mga masasamang tao noon. Nangyari ang insidente at sa sobrang takot at guilty ko, tumakas ako papuntang Maynila para magtago at magsimula ng bagong buhay. Habang nagsasalita si Marcus, nakikita niya ang sakit at pagkawasak sa mga mata ni Leia. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Tumayo si Leia, nanginginig ang buong katawan, at pilit na tinatanggap ang mga salitang bumabagsak sa kanya tulad ng mga mabibigat na bato. Leia, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang kapatid ni Angelo. Pagsusumamo ni Marcus, pilit na lumalapit kay Leia. Ngunit umatras si Leia, umiiyak at halos hindi makapagsalita. Marcus, paano mo nagawa iyon? Bakit hindi mo sinabi agad? Sabi niya, boses na puno ng sakit at galit. Leia, natakot ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Ayoko mawala ka sa akin. Sagot ni Marcus, mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nakinig si Leia. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Umiiyak at hindi alam kung saan papunta. Naramdaman niya ang bigat ng mundo, ang pagkawasak ng kanyang puso at ang sakit ng pagkakaroon ng isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Leia, sandali! Tawag ni Marcus, ngunit hindi na ito nilingon ni Leia. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Tinatanaw ang bawat hakbang na tila ba wala ng direksyon. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang pagmamahal na inakala niyang totoo, ay biglang naglaho sa isang iglap. Habang lumuluha si Leia, naglakad siya sa kalsada. Pilit na hinahanap ang kanyang sarili at ang kasagutan sa mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Sa bawat hakbang, alam niyang kailangan niyang harapin ang sakit at ang katotohanan. Ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula muli nang wala si Marcus, ang taong minahal niya, ngunit nagdala ng pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. Habang tumatakbo si Leia, hindi niya napansin na dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng isang abandonadong gusali. Isang lugar na tila simbolo ng kanyang kasalukuyang nararamdaman. Wasak at puno ng alaala na nakaraan. Pagod at puno ng emosyon, tumigil siya sa harap ng gusali. Humihingal at umiiyak. Hindi nagtagal, nahabol siya ni Marcus. Huminto siya ilang hakbang mula kay Leia.
hinihingal din at puno ng pagsisisi. Leia, sandali lang. Pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Marcos. Bumuhos ang emosyon ni Leia, parang bulkan na matagal nang pinipigilang sumabog. Pakinggan kita? Paano mo nagawa sa amin ito, Marcos? Paano mo nagawang patayin si Angelo? Sigaw ni Leia, mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napaluhod si Leia sa lupa, hawak-hawak ang kanyang muka, umiiyak ng todo. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawalan ng kapatid, Marcos. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang bawat araw na walang katarungan para kay Angelo. Lumapit si Marcos, ngunit nag-atubili siyang hawakan si Leia. Leia, hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para maitama ang pagkakamali ko. Tumayo si Leia, puno ng galit at poot sa kanyang mga mata. Mahal? Paano mo magagawang mahalin ako kung ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaganito? Paano mo magagawang magpanggap na wala kang kasalanan? Sinubukan ni Marcos na hawakan si Leia, ngunit itinulak siya nito palayo. Leia, patawarin mo ko. Alam ko mahirap itong tanggapin, pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon na maitama ang lahat. Walang paraan para maitama mo ang ginawa mo, Marcos. Sagot ni Leia, puno ng hinanakit. Ang kapatid ko, wala na. At ang lahat ng sakit at pagdurusa na dinanas namin dahil sa'yo, hindi mawawala ng ganun lang. Umiiyak ng todo si Leia. Nagsisigaw, sinasambit ang lahat ng sakit at galit na matagal na nakaimbak sa kanyang puso. Kinamumuhuyan kita, Marcos. Hindi ko alam kung paano kita minahal. Paano mo nagawa ito sa akin? Si Marcos naman ay nanatiling tahimik. Mga luha ay dumadaloy rin sa kanyang mga mata. Alam niya sa mga sandaling iyon, wala siyang magagawa para maibsan ang sakit na nararamdaman ni Leia. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang kanyang pagkakamali at umasa na balang araw, mabibigyan siya ng pagkakataon na maitama ang lahat. Matapos ang ilang minutong pag-iyak at pagsigaw, tumayo si Leia at tumalikod kay Marcos. Ayoko makita ka, Marcos. Lumayo ka sa akin. Hindi ko kayang makita ang mukha mo ngayon. Nanatili si Marcos na nakatayo. Tahimik na tinatanaw ang papalayong si Leia. Alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang mga kasalanan at ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Sa bawat hakbang na tinatahak ni Leia papalayo, ramdam ni Marcos ang bigat ng kanyang konsensya at ang pag-asang balang araw, kahit papaano, may ipapakita niya kay Leia na siya'y nagsisisi at handang magbago para sa kanya. Ilang linggo ang lumipas mula nang huling makita ni Marcos si Leia. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang bangungot para sa kanya. Walang balita, walang tawag at walang kahit anong senyalis mula kay Leia. Ang kawalan ng komunikasyon ay nagpapabigat sa kanyang kalooban at ang bawat minuto ay puno ng pangungulila at pagsisisi. Sa kabila ng kanyang magulong mundo, pilit na hinahanap ni Marcos ang kapayapaan sa mga bagay na dati niyang kinahiligan, ngunit wala na itong dating saya. Ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak, lalo na si Alyssa, ay nag-aalala para sa kanya. Alam nilang malalim ang sugat na iniwan ni Leia sa kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo si Marcos sa isang park na malapit sa kanilang lugar, iniisip niya ang mga nangyari. Pilit niyang inuunawa ang mabuti ang bawat detalye at ang bawat alaala ng kanilang pagsasama. Mahal ko pa rin siya. Bulong ni Marcos sa sarili habang nakatingin sa kalangitan. Alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat upang makabawi kay Leia, ngunit hindi niya alam kung paano o saan magsisimula. Samantala, si Leia ay nanatiling tahimik at malayo sa gulo ng syudad. Nagdesisyon siyang bumalik muna sa kanilang probinsya sa Masbate upang makapag-isip at maghilom. Kailangan niya ng oras upang harapin ang sakit at magdesisyon para sa kanyang sarili. Habang nasa probinsya, nahanap ni Leia ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unti niyang natutunan ang pagtanggap sa pagkawala ng kanyang kapatid at ang pagkakanulo ni Marcos. Subalit, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Marcos. Isang araw, habang naglalakad si Leia sa tabing dagat, iniisip niya kung ano magiging susunod na hakbang sa kanyang buhay. Napatingin siya sa mga alon na tila ba sumasabay sa kanyang emosyon. Minsan kalmado, minsan magulo. Naramdaman niyang kailangan niyang balikan ang Maynila. Hindi upang harapin si Marcos, kundi upang harapin ang kanyang sariling takot at sakit. Alam niya hindi madali ang proseso,
ngunit handa siyang magpatuloy. Sa Maynila, si Marcos ay patuloy na umaasa na darating ang araw na makakausap niya muli si Leia. Alam niyang malaking pagkakamali ang nagawa niya at ang tanging nais niya ngayon ay ang makabawi at mapatunayan kay Leia na nagbago na siya. Hindi alam ni Marcos kung kailan darating ang araw na iyon, ngunit patuloy siyang umaasa at nananalangin na sa muling pagkikita nila ni Leia, mabibigyan siya ng pagkakataong maitama ang lahat at ipakita ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Isang araw, tahimik na umaga sa bahay ni Marcos. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Nabigla siya at agad na nagpunta sa pinto upang tingnan kung sino ito. Nang mabuksan niya ang pinto, nakita niya si Leia na nakatayo sa labas. Napatigil si Marcos. Punong-puno ng tuwa at pag-asa ang kanyang puso. "Leia!" sabi ni Marcos. Isang maluwag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Agad niyang niyakap si Leia. Hindi na alintana ang mga nangyari sa nakaraan. "Namiss kita. Akala ko hindi na kita makikita ulit." Ngunit hindi gumantilang yakap si Leia. Sa halip, naramdaman ni Marcos ang malamig na pagkakait ng kanyang mga bisig. Nang bumitiw siya at tumingin kay Leia, nakita niya ang determinasyon at lungkot sa kanyang mga mata. Sa likod ni Leia, may nakita siya mga pulis na papalapit. "Leia, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Marcos, naguguluhan at may halong kaba sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Leia, pilit na pinapatatag ang kanyang sarili. "Marcos, dumating ako dito hindi para magbalikan tayo. Dumating ako para tuparin ang pangako kay Angelo. Nangako ako sa kanya. Nahahanapin ko ang hustisya para sa kanyang pagkamatay." Natigilan si Marcos, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Leia, pero mahal kita. Nagbago na ako." "Ito ang tanging paraan para maipakita mo na nagbago ka na nga, Marcos. Kailangan mong harapin ang mga nagawa mong kasalanan. Kailangan mong managot para sa pagkamatay ng kapatid ko," sabi ni Leia. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan, ngunit matatag. Lumapit ang mga pulis at sinimulan na si Marcos na pusasan. "Marcos de la Cruz, inaaresto ka namin para sa kasong pagpatay. May karapatan kang manahimik at magkaroon ng abogado. Ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman," sabi ng isang pulis habang inaaresto si Marcos. Habang nakaposas, tumingin si Marcos kay Leia. Mga luha ay dumadali sa kanyang mga mata. "Leia, patawarin mo ko. Alam kong hindi sapat ang mga salita ko para burahin ang ginawa ko. Pero sana balang araw, mapatawad mo ko." Tahimik na tumango si Leia. Ang mga luha niya rin ay dumadaloy sa kanyang pisngi. "Marcos, sana makita mong ito ang tamang paraan. Hindi madali ito para sa akin. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan." Habang dinadala ng mga pulis si Marcos, naramdaman ni Leia ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi madali para sa kanya na ipaaresto ang taong minahal niya. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan para matupad ang kanyang pangako kay Angelo at makahanap ng hustisya. Naiwan si Leia na nakatayo sa harap ng bahay ni Marcos. Iniisip ang mga susunod na hakbang. Alam niyang mahirap ang daan patungo sa paggaling. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, unti-unti niyang nararamdaman ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Habang lumipas sa mga buwan at taon, si Marcos ay patuloy na pinagbabayaran ang kanyang kasalanan sa loob ng bilangguan. Sa kanyang pagkakakulong, unti-unti niyang natutunan ang kahulugan ng tunay na pagsisisi at pagtanggap sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng bagong direksyon. Isang direksyon patungo sa paghilom at pagbabago. Isang araw, dumating ang mga pulis upang muling kausapin si Marcos. Sa pagkakataong ito, handa na siyang ikwento ng detalyado ang buong pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Angelo. "Marcos, kailangan naming malaman ang buong katotohanan. Alam naming may mas malalim pang kwento sa likod ng pagkamatay ni Angelo," sabi ng isa sa mga investigador habang nakaupo sa harap ng lamesa sa interrogation room. Huminga ng malalim si Marcos at sinimulang ikwento ang lahat. "Nagsimula ang lahat nang mapabilang ako sa isang grupo ng mga kriminal sa Masbate. Ang aming grupo ay sangkot sa iba't ibang ilegal na gawain. Droga, sugal, at kahit na pagpatay. Isang gabi nagkaroon kami ng isang malaking transaksyon na nauwi sa isang gulo." Napatigil si Marcos, tila bumabalik sa kanyang alaala ang mga madilim na sandali. Si Angelo, hindi ko siya kilala noon. Isa lang siyang inosenteng tao na napadpad sa lugar kung saan naganap ang transaksyon. Nagkamali siya ng lugar at oras. Naging saksi siya sa isang krimen na hindi dapat nakita ng kahit na sino.
Nang makita namin si Angelo, agad naming naramdaman ang panganib na dulot ng kanyang presensya. Sinubukan naming takutin siya para lang umalis. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Ang isa sa mga kasamahan ko, si Tonyo, ang pinakamalupit sa aming grupo, ang nagpasya na kailangan siyang patahimikin. Patuloy ni Marcos, pilit na nilalabanan ang kanyang emosyon. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang takot at pagkaalinlangan. Pero dahil sa utos ni Tonyo at sa takot na rin sa kanya, napilitan akong sumunod. Ako ang humawak ng baril. Pero sa gitna ng kaguluhan, si Tonyo ang bumaril kay Angelo. Natulala ako. Hindi alam ang gagawin. Agad kaming tumakas at simula noon, hindi na ako mapakali. Sabi ni Marcos, ngayon ay umiiyak na. Nagtago ako sa Maynila. Iniwasan na lahat ng koneksyon sa nakaraan ko. Hanggang sa makilala ko si Leia. Hindi ko alam na siya pala ang kapatid ni Angelo. Nang malaman ko, lalo akong natakot. Lalo na, nang bumalik ang lahat ng alaala ng gabing iyon. Dagdag ni Marcos, pilit na sinasabi ang lahat ng detalye. Ang mga pulis ay tahimik na nakikinig. Inaalam ang bawat detalye na binabanggit ni Marcos. Marcos, kailangan namin ng pangalan at lokasyon ng iba pang sangkot sa krimen. Kailangan nating mabigyan ng hustisya si Angelo. Sabi ng investigador. Tumango si Marcos. Handa na sa kanyang desisyon. Si Tonyo ang pangunahing sospek. Alam ko kung saan siya nagtatago. Tutulungan ko kayo, kahit na ano pa ang mangyari sa akin. Sa pagtutulungan ng mga pulis at ni Marcos, nagsimula ang isang serye ng operasyon upang hulihin ang iba pang sangkot sa krimen. Unti-unting nagkakaroon ng linaw ang kaso. At si Leia, bagaman puno ng sakit at pighati, ay nakahanap ng pag-asa na makakamit ang hustisya para sa kanyang kapatid. Habang patuloy na pinagbabayaran ni Marcos ang kanyang kasalanan, nagsimula rin siya magbago ng tuluyan. Naging inspirasyon sa kanya si Leia at ang pagmamahal niya para sa kanya. Alam niya ang tunay na pagbabayad ay hindi lamang sa pagkakakulong, kundi sa pagtulong na maitama ang pagkakamali at mabigyan ng hustisya ang mga inosenteng buhay na naapektuhan ng kanyang mga kasalanan. Sa loob ng 25 taon sa bilangguan, si Marcos ay nananatiling tapat sa kanyang pagmamahal kay Leia. Ang mga araw at gabi ay nagdaan na puno ng pangarap at pag-asa na balang araw sa kanyang paglaya ay muling makakasama si Leia at may ipagpapatuloy ang kanilang pagmamahalan. Nagpakumbaba siya, nagbago at nagtiis ng lahat ng hirap. Umaasa na ang kapatawaran at pag-ibig ni Leia ay maghihilom ng kanyang mga sugat. Dumating ang araw ng kanyang paglaya. Matapos sa mahaba at mabigat na panahon sa bilangguan, si Marcos ay muling nakatapak sa kalayaan. Sa kanyang puso, puno ng pananabik at pag-asa, agad niyang hinanap si Leia. Ngunit sa kanyang pagdating sa lugar kung saan dating naninirahan si Leia, natuklasan niyang wala na ito doon. Sa tulong ng ilang kaibigan at impormasyon mula sa mga kapitbahay, natuntun niya ang bagong tirahan ni Leia. Nang marating niya ang bahay, nakita niya itong puno ng saya at tawanan. Isang pamilya ang masayang naglalaro sa bakuran. Lumapit si Marcos at kinatok ang pinto. Mula sa loob, lumabas si Leia na agad na nagulat na makita siya. Marcos. Ang tanging nasambit ni Leia. Kita sa kanyang muka ang halong gulat at pag-aalala. Leia, na-miss kita. Matagal kong inasam ang araw na ito. Sabi ni Marcos, puno ng emosyon. Ngunit bago pa makasagot si Leia, lumapit si Jacob, kasama ang kanilang 5 anak. Leia, sino ito? Tanong ni Jacob na may halong pagtataka. Marcos, gusto ko ipakilala sa iyo si Jacob, ang asawa ko. Nagkabalikan kami, at ngayon ay may pamilya na kami. Sabi ni Leia, pilit na pinapakalma ang sarili. Ramdam ni Marcos ang bigat ng bawat salita. Tila bumagsakan lahat ng kanyang inaasam at pinapangarap. Leia, mahal pa rin kita. Akala ko may pag-asa pa tayo. Sabi ni Marcos, halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Lumapit si Leia, hawak ang mga kamay ni Marcos. Marcos, pasensya na. Mahal kita, pero natutunan ko magpatawad at magpatuloy sa buhay ko. Nahanap ko ang kapayapaan at kasiyahan sa piling ni Jacob at ng aming mga anak. Tumingin si Marcos kay Leia. Ang mga mata ay puno ng luha. Alam niya ang tadhana ay naging malupit sa kanya, ngunit tanggap niya ang lahat. Leia, masaya ako para sa'yo. Sana maging masaya ka palagi. Patawad sa lahat ng nagawa kong pagkakamali. Sabi ni Marcos, tinatanggap ang masakit na katotohanan. Sa pag-alis ni Marcos,
Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga hakbang. Alam niyang ito na ang katapusan ng kanyang mga pangarap kay Leia. Subalit, sa kabila ng lahat, natutunan niya magpatawad at tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang gangster na si Marcus, na nagbago dahil sa pag-ibig, ay natutunan ng tunay na kahulugan ng pagsisisi at pagtanggap. Bagaman hindi niya nakuha ang kanyang inaasam na pagmamahalan, nahanap niya ang kanyang kalayaan sa loob ng kanyang puso. Sa kanyang paglakad palayo, dala niya ang mga alaala na nakaraan at ang pag-asang balang araw, makakahanap din siya ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa kanyang sariling landas.